Magandang gabi sa atin mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Tayo naman muling magkukwentuhan lang na may kaugnayan pa rin sa mga napapanahong issue. Alam nyo ba mga napapanahong issue, lalo ngayon na nalalapit ang yung tinatawag na All Saints Day o yung Halloween. Ikukwento ko lang sa inyo at isishare ko sa inyo yung napanood ko sa YouTube tungkol sa di umano sa biringan. Patok na patok ngayon mga idol yung biringan na yan, lalo sa YouTube, at marami ang nagkukwento tungkol dyan. Pero isa man sa kanila mga idol ay walang makapagpatotoo kung saan yan. Dahil yan, kung ako ang susuri dyan, kathang isip lang yan. Dahil ako mismo nung mag-comment ako doon sa video na yon, wala, no response. Hindi niya masabi siguro kung saan talaga yan. Pero di umano, kinukwento niya, nakarating siya dyan. Napasok niya yung syudad ng Biringan. Pero mga idol, yung syudad ng Biringan, kung yan totoo, marahil isa lang yan sa syudad ng mga engkanto. Dahil sa totoo lang, ang mga engkanto may kanya-kanyang syudad o lungsod na pinanggagalingan, at sila ay napapadpad lang dito sa ating mundo dahil doon sa tinatawag na portal. Marahil marami na rin ang nakakaalam sa iyo yung sinasabi nilang portal o yung lagusan galing sa kabilang mundo. At yun, pinaniniwalaan ko yun dahil bawat lugar na merong engkanto o may mga elemento, may pinanggagalingang portal yan. Hindi yan makakarating sa ating mundo kung walang pinagdadaanan. At kung may mga tao man na nagkukwento tungkol dyan sa biringan na yan, hindi ko naman sila binabas o hindi ko naman sila kinukontra dahil yun ang kanilang paniniwala. Pero ako, hindi ako naniniwala dyan sa biringan. Kasi ang bawat engkanto may kanya-kanyang kaharian. At hindi lang iisang klase ang engkanto o yung mga elemento. Yung puting engkanto, yung tinatawag na engkanto de Diyos, yan ang pinakamabait na engkanto dahil yan tumutulong talaga yan sa mga tao. Kahit na maperwisyo mo sila o masaling mo sila, bigyan ka man ng sakit niyan, pero hindi matindi. Hindi kagaya ng mga engkantong itim. Yan talaga, pag nasaling mo at nasagi mo yung mga hayupak na yan, sila lang ang dumayo sa mundo natin, sila pa mamimirwisyo. Di ba? Tama? Lalo na yung tinatawag nilang engkantong pula. Engkantadang pula. Malupit yan. Hindi marunong yan magpatawad. Mapupuksa mo lang yan pero hindi magpapatawad yan. Mabuti pa nga yung mga itim. Marunong magpatawad yun. Base sa kahilingan nila na kaya mong ibigay. Ngayon, pag-usapan natin yung tungkol sa mga elementong yan. Kaya bang puksain yan? Kaya. Kung marunong ka at kaya mo sila. Pero sa mga pangkaraniwang tao na walang alam, mapanganib sila. Bakit? Oras na masaling mo sila at mapirwisyo mo, bibigyan ka ng sakit na yun na mismo minsan ang ikamamatay mo. Ganyan kadupit ang mga hayop na yan. Kaya yan,
Kung tutusin, walang puwang sa mundo natin yung mga yan eh. Bakit? May sarili silang mundo eh. Dadayo lang sila rito, sila pa ang mamimir-wisyo. Nabanggit ko na doon sa una kong video, kapag napadpad sila sa inyong tahanan at nagustuhan ang inyong lugar, hindi na yan lalayas dyan, mamamahayan. At pag nagtagal, mamimirwisyo na yan. Dahil makakahalubilo na sila araw at gabi. Yung marahil yung mga napapanood natin sa ibang mga YouTube na kagaya sa Jessica Soho o sa ano pa man, na may mga elemento na namamahay sa isang bahay, na yun nga pinupuntahan ng ating mga paranormal expert upang tuklasin kung ano yan at kung sino yan. Pero ang ating mga paranormal expert, lalo't wala namang kakayahang pumuksa, wala rin silang magawa. Kaya yan, sa halip ng mga paranormal expert ang imbitahin nyo o anyayahan nyo sa inyong bahay na may namimirwisyo, umanap na kayo nun talagang matitinik na mga albularyo o yung mga tinatawag na faith healer o kaya yung mga ponsonero. Yung mga yan ang mga may kakayahan na sawatain yung mga elemento na yan na namamahay sa inyong lugar. Ngayon, yung biringan, balik tayo sa biringan, marami nagsasabi at nagkukwento, maganda raw yung syudad. Totoo naman yun, hindi lang biringan. Bawat syudad ng engkanto maganda. At wala yung katulad dito sa atin. Ngayon, ba't sila napapadpad sa atin? Alam niyo ba, mga engkanto sa totoo lang, hindi rin yan sila magkakasundo. Sila naglalaban-laban din. At yung mga engkanto na ayaw ng gulo, ayaw madamay sa ganon, ayan, naghahanap ng isang lugar na mapamamahayan nila. At kaya, pag nakapadpad yan dito sa atin, dito na mamamahayan. Kaya lang, ang mabigat lang, umiwas sila doon sa lugar nila, ayaw nila ng gulo, sila naman ang nanggugulo dito sa atin. Di ba tama? Yun ang hindi maganda sa kanila. Tayo, hindi naman tayo dumadayo sa lugar nila para manggulo. At hindi nga natin alam kung saan yung lugar nila. Ewan ko lang doon sa mga nagkukwento na di umano nakarating sa biringan. Ay, may kukwento rin ako sa inyo. Meron kaming kasama dati sa trabaho, pero hindi niya sinasabing biringan yon. Nakarating siya sa lugar ng mga engkanto. Dahil yung pinagtatrabaho namin, may isang malaking puno ng akasya. Alam niyo ba yung portal? Matatagpuan mo yan. Kalimitan niya sa mga puno. Malalaking puno. Andyan ang portal. Andyan ang lagusan. Umihi lang siya doon sa tapat ng puno ng akasya. Bigla siyang nawala. Naikwento ko na to doon sa nakaraang kong video eh. Isipin mo, natapos at lahat yung project namin eh. Hindi na siya nagpakita. Bigla siyang parang bulang naglaho. 9 na buwan mahigit, mag-iisang taon, nung muli siyang magpakita. Ang sabi namin, mag-isang taon ka nang nawawala, kala namin patay ka na. Pero ang sabi niya, paano nangyaring mag-iisang taon? Wala pa ako 1 oras doon sa lugar na pinuntahan ko. Ganong katindi ang oras ng mga taga-ibang mundo. Naniwala lang kami sa sinabi niya kasi break time namin yun, 10:00. Nakita nga namin na nagpunta siya doon sa puno, umihi. Nung tignan namin yung relo niya, nung lumabas siya, makalabas siya, 10:30. So, kalahating oras lang na nasa loob siya. Pero dito sa atin, buwan na ang binilang. 9 na buwan halos na nawawala siya. At ang pinagtaka namin kung ano yung suot niya nung mawala siya, nung muli siya magbalik, yun din, walang pinagbago. Walang pinagbago yung kanyang kasuotan.
baro niya hindi nagbago, yung tsinelas niya. At maging yung kanyang relo na suot. Wala nga nabago eh. Pero isipin mo, kung siya ay naglayas o napadpad sa kung saan, sa loob ng 9 na buwan, baka nang gitata na yun. Diba? Malaki pagbabago. Pero palibasa yung pinasukan pala niya, yung nga, syudad ng mga Engkanto, walang pinagbago. Wala mga idol, pero hindi niya sinabing biringan yun. Wala siyang binanggit na biringan. Kaya kung tungkol sa biringan ng tatalakayin natin, siguro marahil isa lang yan sa syudad ng mga Engkanto. Nabanggit ko na nga, 3 uri yan sila eh. Puti, itim at pula. Hindi natin alam kung anong mga Engkanto yan nandyan sa sinasabi nilang biringan. Ganoon mga idol. Ngayon, marami talaga ang mga lumalabas sa YouTube tungkol dyan sa biringan. Kung ano-ano mga kwento. Meron pa nagkwento na nakapag-asawa ng taga-biringan. Meron pa nagkukwento na di umano yung mga mangingisda nakarating ng biringan. Yung iba naman, mga estudyante, di umano. Pero yung mga nagtatanong sa kanila at humihingi ng clue kung paano makakarating dyan, hindi nila masabi. Di ba? Maging yung idol natin, si Master Gala sinubukan niyang hanapin yung lugar na yan. Hindi rin niya natagpuan. Pero yung idol natin si Elizabeth Oropesa, siya nagpapatotoo na nakarating siya dyan. Pero yon naman, kwento lang din niya yun. Pwedeng paniwalaan, pwedeng hindi. Di ba? Pero yung kinukwento ko sa inyo na kasama namin na nakapasok sa kaharian ng mga Engkanto, sinasabi talaga niya, malayong malayo ang itsura dito sa ating syudad. Sabi niya, hanapin mo na pinakamagandang syudad dito. Wala silang katulad. Ayun. Kaya, magpahanggang sa ngayon, patok na patok yan. Popular yung biringan yan sa mga YouTube. Pero, ako mga idol, hindi ako naniniwala dyan sa biringan na yan. Kasi, sabi nga, to see is to believe. Ako mismo humingi ako ng clue doon sa mga nagsasabi kung saan yan. At bala ko rin sanang puntahan yan. Pero sila mismo hindi nila malaman, hindi nila masabi kung saan di ba? Kaya ang tanong, totoo ba yung kwento o hindi? Meron pa akong nakita sa YouTube na nakarating siya ng biringan, pero yung katawan niya naiwan. Hindi pwede mangyari yun. Linggo yata o buwan ang binilang niya na walang malay, natulog, kumbaga parang tulog, walang malay. Pero nung magkamalay, kinukwento niya, nakarating siya sa biringan. Yung ganong pangyayari mga idol, hindi siya personal na nakarating. Panaginip. Panaginip lang niya yun. Nanaginip siya sa ganong sistema. Diba? Kahit sino naman pwedeng managinip ng ganyan Nakarating ka sa isang lugar, sa ibang dimension. Diba? Oras na ikaw kinuha ng isang engkanto o dinala ka sa kanilang syudad, kasama buong katawan mo. Tulad nung nangyari doon sa kasama namin sa trabaho, siya mismo, nakarating siya sa kaharian ng mga engkanto. At kaya lang naman siya nakabalik at nakalabas nung nakita daw siya nagpagala-gala doon. Dahil siyempre nakita, kakaiba itsura niya. Kasi iba raw ang klase ng mga tao doon Nakita, kakaiba ang itsura niya at hindi siya kaori doon. Ang nagpalabas daw sa kanya,
parang sa tingin niya, kumbaga dito sa atin, sundalo. Tinanong daw siya, ba't ka nandito? Saan ka galing? Anong ginagawa mo dito? Tapos hinila raw siya. Ang naramdaman lang naman daw niya, hinila lang daw siya. Kinaladkad siya kung saang lugar. Pagkatapos, bigla siyang ibinalandra. Tinulak siya. Yung nga, nung binalandra daw siya, nagulat siya. Pagtumba niya ng ganyan, pag bangon niya, nakita niya yung malaking puno ng akasya. At doon niya nakita na, doon niya nalaman na doon pala siya nang galing. At natandaan na niya, umihilang daw siya sa puno na yon. Pero wala siyang binabanggit na kung ano pa man, mga biringan o kung ano-ano. Basta't sabi niya, napakagandang lugar. Yan lang ang mga isi-share ko sa inyo, mga idol, tungkol sa napapanahong issue tungkol sa biringan. At yung portal na binabanggit ko sa inyo, kung saan ang merong mga engkanto, may portal talaga na pinagdadaanan yan. At may mga puno na pinamamahayan yan. Kagaya nung idol natin na si Ed Kaluwag, sa kay Cara David ba yun na programa? Diba? Ipinakita ni Idol Kaluwag yung puno kung sino ang namamahay doon. Diba? Totoo yun, may mga puno na pinamamahayan. Pero, yung puno na yan, kung pinamamahayan man yan, baka bantay lang siya dyan. Baka yan isang portal o lagusan na siya ang nakatalagang magbantay sa lugar na yan. Ganoon mga idol, kasi marami tayong mga kababayan na hindi natin masisisi na madaling madala o mapapaniwala sa mga ganyang istorya. Pero mga idol, sa mga marunong na may kaalaman sa ganyang mga bagay, tulad ko, naniniwala naman ako na may mga kaharian ang engkanto. Pero yung biringan na binabanggit nila, sila yata Bomalabs kung paniwalaan yan. Kasi wala naman makapagsabi kung saan yan eh. Di ba? Mismong si Ma'am Elizabeth Oropesa na sinasabi niya nakarating siya dyan, hindi rin niya masabi kung paano ka makakapunta dyan. Maging yung mga nagpapatotoo na nakarating sila dyan, hindi nila masabi kung paano ka makakapasok dyan at makakapunta. At kung saan lugar yan. May nag-ano niya, sabi daw, sa lugar daw yata yan, ng Samar. Pero meron nag-trace ng lugar na yan, ang sabi, tinrace nila sa, hindi ko malaman kung sa, ano yun, yung post office. Ang sabi, wala rin yung biringan, meron dito Borongan. Barangay Borongan. Ganon mga idol, kaya to see is to believe yan, oo. Believe it or not. Ika nga. Salamat ng marami sa make ni nating kwentuhan ay sinamahan nyo ako. At kung meron kayong mga comment sa kwentuhan natin ito, lagay nyo lang sa comment section. At kung may mga katanungan kayo, lagay nyo lang din dyan para matalakay natin sa mga susunod nating video. Mga idol, shoutout ka pala muli sa inyo. Sa iyo, Idol Bungo, shoutout. At sa ating si Idol Ed Kaluwag, shoutout sa inyo mga idol. Ito yung lingkod, si Boyet ng Vlogs TV. At samantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam.